ibig sabihin, there is time to wait. Di ba? Pero ngayon, sasaglitin lang natin. Less than an hour makukuha natin. I will not speak kung ano man yung mga additional inputs that you need to know. I will speak in real terms. Gusto ko, the story of life that has processed through this vision. So, mamaya, meron akong tatawagin dalawang disciple ko na na-experience nila kung anong nagawa ng vision sa buhay nila. Isang dati hindi siya Christian. Sinasabi niya, hindi siya Christian. Tapos naging Christian. Tapos isa naman mag-share, simula nung naipakan siya, Christian na raw siya, sabi niya. Kaya lang nung nag-grow siya, doon niya palang nalaman ang pagiging Kristiyano. Totoo? Kami ni Pastor doon at sa kanila Pastor naman, kaya lang kami na naging Kristiyano na totoo. Ganun. Since we started the mission. So mamaya, makikita niyo yung challenges in life at saka yung mga life stories. Gusto natin yung mga life stories. Right? So mamaya mag-share sila. But before they will share, gusto ko lang tingnan natin itong I believe God's vision was passed to all generations. Amen? Ang vision na ito, ipinasa na sa lahat ng generasyon at kasama tayo dito ngayon. Amen po? Maging ang inyong magiging anak kasama sa vision na ito. And I believe it will not stop as long as you live, as long as you have a relationship with Jesus Christ. Right? So naniniwala ba kayo that the vision of God has been passed through all generations? Amen? Teka lang, sabihin sa kapatid mo, ano ka pa? Sabi mo sa kanya, tatadyakan kita mo niya. Alright? So anyway, ayan. Yan po ang vision po natin. Actually, sa program natin, di ba, alam naman natin, yun ang vision natin. Matthew chapter 28, 18-20. This is a great commandment of the Lord sa kanyang mga disciples. Isa ito sa pinaka-well-known verse din sa Bible. Una, ang well-known verse natin ay John 3:16. Tama ba? Yan ang well-known verse natin. Sa mga magagaling one verse evangelism, ano ang well-known verse natin? Romans, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Well-known verse nito. Pero ito, dapat well-known verse nito. Sa lahat na may mga vision at nag-care ng vision na ito, ito ang pinaka-well-known verse na dapat natin tandaan. Sino rito ngayon ang nalaman niya? Taas lang po kamay, honesty. Alright? O kakaunti. Sino yung matagal nilang alam? Taas na kamay. Baka kaunti din. Ano ang the rest? Wala kayong alam. Ganon? Tama lang. Tatamaan kayo mamaya. Anyway, ang vision po is to make disciples of all the nation. At yun po ang vision po namin ng mga pastor. Ang bawat isa sa inyo maging disciples ni Christ through us. This is God's vision. Nakita nyo na, okay, mas maganda rin na ilaw ako. Okay lang na ilaw ako. Okay na ba? O parang hindi nyo na ako nakita. Ganito. This is God's commandment and it became a vision sa lahat po ng mga sumasampalataya sa atin. This vision will never stop. It will surface all the generations na ito ang magiging guide ng buhay nila. Alam niyo ba, sa vision na ito, dito ako talaga nag-grow in my relationship with God. It was a year ago, December 23, the church po namin, nag-outing po kami sa isang resort. Meron po kasamang swimming. And sadly happened, one of my Sunday school children, nalunod, namatay siya. During that event. So,
To cut the story short, the family gathered together and they found me. And then, in the hospital, kasi nire-revive pa. And then yung tito, nakita ako, dito ako, ikaw magpasta ka? Ikaw? Yan. Tapos, ginanon ako. Ginanon ako na. Tapos sinandala ko din sa sa tabi ng building ng hospital. Tapos, susuntukin ako. So, iniisip ko, relax na ako talaga. Hindi nila ma-accept yung nangyari. And then, ang sabi ko, kung susuntukin ako nito, okay lang. I will bear that, and I will face that. Talagang gano'n din ako, nakita ko nandito, imano-mano niya yung naman. Mabuti, hindi natuloy kasi binigilan siya ng kanyang kapatid. Pala yung kapatid niya na yun, kaibigan ko. And then, later on, humigin naman sila ng story sa akin. Lalo na yung nagano sa akin. Tawag? Ano ginawa? Ginanon ako. Nambahan tapos wineliwan. Nambahan, wineliwan. Ha? Muntik siya ang talaga. Iyang mamiyak. Hindi siya makapaniwala. Talagang, bakit nangyari? Ang daming tanong. And then, na-discourage ko kasi kailan na siya naging Kristiyano. Sunod-sunod na yung mga nangyari. Na-aksidente pa kasi kami noong August 25, 2013. So, kasama rin si Chico. Tapos itong last year na, namatayan kami. So, those are the things that shaped my life because of this vision. Sabi ko sa wife ko, hindi na tayo aalis sa ministry na to. Patay kong patay. Sabi ko sa katabi mo, patay kong patay. Ready ba kayo yan? Patay kong patay? Ha? Talagang maghahanap tayo ng kaluluwa to disciples. Amen? Hindi siya pera or circumstances in life will not be a hindrance for you to stop serving the Lord. Amen po? Kaya, ayun po, ang result nun, yung kanyang mama at saka papa at ang the rest of the mga kapatid nakapunta sa church at natanggap sa Panginoon. Kaya, palapakan natin ang Panginoon. Sadly to say, hindi naman sila nagtuloy sa church. Matagal na sa church. Kasi nga, alam niyo ang vision, minsan na yan. Pero yung fire dapat palagi. Amen? I believe when you catch the vision, the fire is always there. Amen? So, kaya nga mga kanta natin, puro fire. Kulang na lang, consume tayo ng fire. Mula makagabi, fire din. Ngayon umaga, fire na naman ang hinihingi natin. Ano ba gusto natin? Masulog tayo agad? Paano? Di ba? Well, we are saying sa Panginoon na ignite pa yung passion natin, ignite pa yung ating pagmamahal sa ating kapwa, di ba? Ganun ang gusto ni Lord, that because of that fire, lahat ng mga pagsubok tutunawin because of that fire. Amen? So, these are the things that I want you to know. For now, I can say that God's mission is also my mission for all generations. Isipin natin, this is God's mission na ipinasa sa aming mga pastor. At gusto rin namin ipasa sa inyo. Ang end result yan, kayo rin magpasa rin sa inyong mga disciples. Sino rin kami mga disciples? Itaas lang mo ng kamay. I'm still. Okay. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Yung mga walang disciples, sila ang disciples sila. The rest are mga disciples. This vision, you need to catch and pass to the generation na inyo makakita. So, we must make that God's vision is my vision. Kaya sa church, ang vision ng pastor,
vision niya ni Lord. Dapat din maging vision ninyo. Amen po ba? May maraming church ngayon eh. Vision ni God, vision ng pastor. Ang vision ng member, kung ano-ano mga vision nila. Kaya hindi sila nag-grow. Diba? Dapat isa lang, vision ni God, vision ng pastor, vision ng mga members. Amen po? Same vision lang. Making disciples. Amen? Nagkakaintindihan mo ba tayo? Naintindihan, di ba? Okay, response kayo, yes, amen. Naintindihan? Yes. O dito lang, dito mga piniyata. Nagkakaintindihan? Anong vision? Make disciples. Naintindihan, hindi? Ano bang ulam namin? Sa mami? Ang ulam sa right? Anyway. Colossians chapter 1 verse 28, New Living Translation sabi, so we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with wisdom that God has given us. We want to present them to God perfect in their relationship with Christ. Alam niyo po, ito yung passion ni Paul after po siya na born again. Hindi na po nawala yun. Nagpatuloy siya hanggang siya po ay namatay. Pag binasa niyo po yung story ng Apostle Paul, dati ang pangalan niya Saul. Ngayon, binago siya ni Lord, naging Apostle Paul. His life marked the generation na sumasampalataya sa Panginoon. Ganun passion dapat ang makita natin kay Paul. That we will never stop doing this mission because maraming mga tao na mapapahamak. Amen po? Kung is makita ng mga pastor, mga leaders ninyo, baka kayo ay napahamak na. Natutunan. Well, in this vision, hindi siya ganun kabilis mangyari sa buhay natin. I believe the vision continue to change us. Sabi siya nga, change. Ayun o. Kaya nga sinagot ko eh. Dahil gusto ko yung tumoto ng ating president. Change. Di ba? Ano daw? Ituwid ang daan, hindi matuwid. Di ba? Yun ang gusto ko. Tumuhin din natin yung mga mali nating paniniwala sa loob ng church. Alright? That I believe if you have that vision, you will continue to serve God. Alam ko, ang Kristyano na may vision, disiplinado. Sabi mo sa katabi mo, disiplinado ka ba? Tanungin mo kung may boyfriend o girlfriend na yan. Hindi yan sasagot ng tama. Dahil ang may vision, disiplinado, determinado. Yun talaga yun. Tandaan mo natin yan. Disiplinado, determinado. Gusto niyang gawin ang para kay Lord. So let's hear this one time na mag-share sa atin about what happened in his life with this vision in his life before he became a Christian. I call it Brother Jimwell. Come on. Alam mo natin sa Jimwell. Sabi sa akin, Pastor, baka po hindi ako kasama sa sabi ko, bakit naman? Kasi po, araw-araw po yung aming practice from April 9 hanggang 4 hanggang 30. Sabi ko, anong practice yan? Sa graduation na po. By the way, Jimwell is graduating student na pagiging architect sa work. Sabi ko, marami ng practice yung araw-araw, practice. Magpaalam mo sa professor mo, kailan ka umaten. Kasi hindi ka na naka-attend sa Bicol eh. Hindi ka na naka-attend dito. So, sabi niya, praise God, Pastor. After that, nabayagan siya ng mga kasama. Kaya kasama natin siya. Kaya na, he will encourage us about the mission. Alaman natin ulit. Brother Jimmy. Umpisa sa pagiging Christian, dati hindi talaga ako Christian. Catholic. Talagang devoted ako sa pagiging Katoliko.
din ako sa church namin ng Catholic. Masali ako sa mga youth sa mga church. Kaso nga lang, pagiging Catholic nun, parang malala. Every Sunday lang ako nagsisimba, tapos yun lang yung connection ko. Tapos after nun, wala nang gagawin. Tapos pagiging makasarili lang naman yung gagawin ko. Puro makasariling gawain. So, ang laki ng difference ng pagiging Christian versus dun sa other religion. Unang-una, sa pagiging Christian, ko natutunan kung paano mo i-deny yung sarili mo. Denying yourself. Kasi doon mo malalaman kung anong vision na meron tayo mga Kristiyano. Lalo-lalo na yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Dati nga naliligo ako kung sino si Father God, sino si Jesus Christ, sino si Holy Spirit. Nagtatanong ako na sabi ko, paano ako mananalangin? Sino naman si Holy Spirit? Sino naman si Jesus Christ? Sino naman si Father God? Si Father God si Jesus. Naguguluhan ako lang. Tapos yung time na lumalating na sa buhay ko na gano'n na ang dami ko ng tanong, tsaka dumating yung mga mabibigat na problema sa buhay ko bago ko nakilala sa Lord. Minsan ginagamit ko yung mga pangayang sitwasyon para makilala ko siya. Kung ano man kung mga na-experience sa buhay mo, ginagamit ko talaga lahat yung ni Lord para makilala ko siya. So ngayon, sa mga individual na nandito, siguro may mga bago, may mga mas matagal na Christian. Naniniwala ko sa pagpapatuloy natin dito sa pagiging Kristiyano, mas lalo natin maintindihan kung paano ba tayo kailangan ni Lord sa mundo nito. Naniniwala din ako lahat tayo ay prinsipe at mga prinsesa. Natutunan ko yung kay Pastor na tayo, na-stuck lang tayo dito sa mundo para magkaroon ng disiplina. Kaya nga diba, disciple, so nandun yung disiplina. So, bawat isa, kailangan turuan ni Lord ng disiplina para makarating saan? Saan yung lugar ni Lord? Sa heaven, diba? So, kaya tayo nandito para magkaroon ng disiplina lahat. At ang malaking natutunan ko sa pagiging disciple, yun nga, yung i-deny yung sarili mo. Lagi mong i-deny yung sarili mo. Kasi kung lagi ka lang magiging makasarili, prayer meeting na, naalala ko lang nung ang dami kong right sa pastor ko, tsaka sa pastor na prayer meetings. Basta lahat ng meeting namin sa church. Kasi bago lang ako. Hindi ko pa naiintindihan talaga yung vision na meron sila na dapat ko rin malaman. So, kasi nagtrabaho na ako na yung trabaho ko, ayaw ko naman siya tapusin ng sakto sa oras ko. Kaso nga lang, minsan napapasarap doon. Kaya hindi ko na inaalanan yung mga meeting namin sa church. So, ang nangyari, parang naging yung relasyon ko sa Panginoon ang layo. So, dapat pala, ang gagawin ko para maka-attend ako sa mga meeting namin sa church, mas ganyan ko. Nung binago ko yung pananaw ko na okay lang yan, sila pastor na lang ako prayer, ang dami naman nila. Sila na lang. Hindi pala. Mas marami kayo, mas malakas yung prayer nyo. Tama ba? Amen ba yun? Na-experience nyo na ba? Mas marami kayo, mas malakas yung presensya nyo na makapuntahan mo na yung papanalangin sa Panginoon. So yun, mas dinalihan ko yung part ko doon sa pagkatrabaho ko. Kaya nakaka-uwi ako ng mas maaga para lang maka-attend sa mga meeting namin sa church. Diba? Minsan, yung iba sa inyo, kuwari kung galing sa mga eskwela o saan man, tapos pinipili nyo yung makamundo. Ibig ko sabihin, ay, ayaw ng kaibigan ko. Punta ako sa mga gathering namin. Tapos, hindi ka na makakatid sa
vision na gusto ipanawa sa inyo ngayon. Ganito rin, sa church namin, kaya rin ako nag-lead dito sa ministry namin sa worship. Nakikita ko, kahit di naman ako ganun kagaling kumanta o ano man. Kasi kailangan ng church namin eh. Una-una yung mga nag-worship leader sa amin, yung iba nawala. Yung iba hindi na bumalik. Tapos yung pastor namin at pastora namin, sila yung mag-lead nung worship. Sila rin yung maghanda para sa Sunday service. Sila lahat. Kung yung obligasyon na yun, kung yung obligasyon na yun, tutulungan ko sila, mas magiging magaan yung magiging trabaho nila. Oo, sa ngayon, hindi maganda o okay yung kumari yung boses ko o ano man, o kung kaano kagaling, hindi okay. Pero, pinaprocess naman ni Lord, di ba? So, lahat tayo nandito, kaya lahat kayo nasa camp ngayon, dahil pinaprocess ni Lord, yung dapat yung kalagyan niya. Pinaprocess ni Lord kung anong dapat ang meron kayo sa Kanya. Kung anong dapat ang ibibigay niyo sa Panginoon natin. So, balikan ko lang sa pagiging Katoliko ko o sa pagiging ibang religion doon. Dahil rin, nagkaroon ako ng parang ministry doon. Kasi sa Catholic, di ba, mayroong mga pabasa gano'n. Doon pa lang na-worship na. Sa ibang, ibang religion. So, pero praise God kasi ngayon, dahil naging Christian na ako, nakilala ko sa Lord. Kasi kapit-bahay namin si Jerry, pag nagpapabasa kami, naririnig nila. Basta talaga yung pag-Christian, lagi ako pinatawanan ako kasi Catholic ako. Tapos, nag-aalay lahat pa. Alam niyo yung aalay lahat? Antipolo. Tapos, pag nalaman ni Jerry, nag-aalay lahat ka, pray mo lang. Gagawin lang. Lagi ako yung ulat niya. So, pagiging Christian talaga, parang ang taas ng tingin ko compared sa dati ng religion. Diba? So, lahat naman dapat mga tayo sa ibang mga kabataan ngayon. Kasi unang-una nakakilala tayo sa Panginoon, dapat palaguin natin yung kaalaman natin sa Panginoon. May alam ka ng mga memory verse, may alam ka ng one verse. Pwede natin i-try yun sa mga kaibigan natin sa ito pa. So, doon pa lang, nakikita natin na yung layunin ng Panginoon para sa ating mga tao, para sa ating mga individual, ay kailangan tayo yun. Lahat pa tayo dito leader. Lahat pa tayo dito leader. Magsabi ng amen. Ang malakas. Lahat pa tayo dito leader. So, kung leader tayo, dapat ibigay natin yung bubuhusan natin sa Panginoon. Patuloy natin i-deny yung sarili natin na sumunod sa Panginoon. Kasi kung hindi natin i-deny bawat isa, hindi natin masusunod kung anong kalooban nila. Diba? Merong matagal ng Kristiyano, pero yung ugali niya, meron pa rin. Kasi hindi niya kaya i-deny yung sarili niya. Meron namang bago lang, tulad yung nakilala ko dito sa Walones. Bago lang siya, pero Panginoon po pa lang daw siya. Pero grabe yung ministry na pinasok niya. Grabe yung ginawa niya Lord sa buhay niya ngayon. Nakilala ko na siya. So, sa pagiging Kristiyano ka, para mas maunawaan natin yung mission. Gawin natin lahat ng mga sa ministry natin lahat ng mga gawain sa church. Gawin natin yun. Kahit na ang daming schedule nyo sa eskwela, sa mga trabaho nyo, o saan man, mag-alat kayo ng time, ng maraming time sa Panginoon. Mag-alat kayo ng maraming time sa Panginoon. So, yun lang medyo nakabahan pa ako. Pero okay, so alam niyo sa vision, the only constant that is happening is change. Sabi niyo nga, change. Sabi mo sa katabi mo, patuloy ka magbago.
vision ka, dapat intentional ang decision mo na magbago. Amen po ba? Eh, ikaw nga physically, habang tumatagal, umupogi ka at gumaganda ka, di ba? Tingnan mo katabi mo. Hindi ganyan dati mukha niyan. Oo. Natuto lang. Dati parang inunod na yan. Right? Kaya nang pumasok sa vision, grabe gumaganda, umupogi. Amen? Nawawala ng buhok dito kasi brush up. Ganoon. So anyway, nang one time nagpagupit ako, namin tanong, nagupit ko ganyan. Sabi niya, Pastor, sa akin, Pastor, hindi siya Kristiyano, pero pro. Pastor, ba't ganyan ang gupit mo? Sabi niya. Sabi ko namin, buhay pa ba? Sabi ko, buhay pa ba? O naman, para kami magbiro. Hindi, bakit sabi niya, anong gusto mong gawin sa gupit? Tulong sa akin, Pastor, mapatayin ka. Sabi niya, mapatayin niya rin ang gupit sa akin. Biro lang dito. Sabi ko kami, mukhang ako. Mukha ka kasi magnanakaw kasi sa gupit. Pero magnanakaw ako, hindi naman. Ayun maganda. Di ba? Mukha na. Kala. Pero sa totoo, hindi naman. Amen? Hindi naman katabi mo ano mo. Hindi ko ginag-justify ang gupit ko kasi sa mga parang gano'n yung gupit eh. Yung iba sa akin parang satanic yung gupit ni Pastor. Yung mga gupit ganyan. Alam nyo, ang mga pastor, mga kunyano yan eh. Alam niyo ba yung kunyano? Ha? Kaya nilang sumabay. No? Kaya nilang sumabay, pero dahil may vision, determinado to do what's God's will to do. Amen po ba? Ganun din kayo, kaya niyo sumabay sa mga tropa niyong mga awatan, mga tropa niyong mga traidor, kaya niyo sumabay. Pero yung talagang mga ginagawa, huwag niyong sabayan. Sabihin ko na kayo mo, huwag niyong sabayan. Huwag sabayan. Alam niyo ba, nung one time, dahil siyempre ayaw ko mapapahiya yung mga kaibigan ko na hindi ko siya. Kasi ang mundo nila, inom, sigarilyo, sugal, ganyan-ganyan. This time, birthday yung kaibigan namin. Umiinom sila doon sa tinanong daan. Eh, syempre, dadala ko doon. Tapos, hindi niyayaan na. Pero hindi sila nagbibigay ng tagay sa akin. Kasi alam nila, pastor. At saka, nagpakilala na ako sa kanila. Pero hindi ko pwedeng i-snap sila. Kahit na, pastor, kuha mo lang. Kuha ko doon. Pero hindi ako nagdalaga. Kasi baka mamayin naman ako. Amen? So, sabi ko, bakit mo birthday niya? Hanggang doon lang. Hanggang sa may mga tinatanong na sila. Yung mga alam na kung paglasing na kung ano-ano na lang tanong. Hanggang sa, ikaw na pala yung pinagkikwentuhan na pinagkatawanan. O doon, i-exit ka na agad doon. Kasi ikaw na lang, sa paligid nila, hindi umiinom. Umalis ka na doon. Huwag ka nang magtagal. At yan ay makikipindihan ka. Amen po ba? Alam niyo yung mga tropa natin, gusto natin mapunta sa vision na ito. Gusto natin madala sa vision na ito. Ngayon kung didistansya ka sa kanila, kailanman hindi mo sila madala. Amen? Basta ikaw ay determinado, disiplinado because of this vision, you cannot be tempted because you know what is your position in the Lord. Amen po ba? Kaya after this camp, pag-uwi nyo, alam niyo na kung anong gawin nyo. That you will do what's God's will sa buhay mo. Alright? Ito, gusto ko sa vision na ito. Na in real life, nangyayari talaga to sa ating buhay. Alam niyo po ba, hindi basta-basta ang magkaroon ng compassion, ng awa sa mga taong hindi nyo kilala. Kaya gusto rin namin ng Pastor Mike kagabi. Yung guilt, yung good guilt, yung pulubi, hindi mo nabigyan ng guilty ka. Good guilt yun. Wala ka naman talaga maibigay. Tama? Pero gusto mo bigyan. Dito, pag nasa mission ka, ang tingin mo sa mga tao na yun,
awa. Unang-una, dahil wala silang makain, hindi ganon. Dahil wala silang matirhan, wala silang Jesus Christ sa buhay nila. Kaya ka naaawa sa kanila. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Pag nasa vision ka, hindi mo basta-basta mai-reject ang kapwa mo. Because you are told to love your neighbor. Amen po? Alright, so the vision should result two things in my life. Ano ito? One, maturity in all aspect of my life. Dapat po, ikaw nag-grow ka. Hindi yung tuwing ka, nililibre ka ng pastor. Ilang taon na, year 5 na, hanggang ngayon, libre ka pa rin ng pastor. Sa registration mo. Hindi mag-grow ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-grow ka. Sa susunod na ka, mag-sponsor ka ng registration ng madadala ka. Amen? Parang nakakaintindi lahat ka. Right? Sa mga bago, reasonable yun. Sino na yung nililibre ni pastor? Pagkita sa kamay. Wala? Ay, hallelujah, nag-glory talaga kayo. Di ba? Sino rito alam libre ngayon? Wala din. Okay, sa unang proseso pala kayo ng maturity. Nagbabayad na lang muna kayo rin. At ganyan na lang muna. Pero sa sunod na ka, sino gusto man libre? Basta kamay. Ayan na. Sino gusto man libre sa sunod na ka? Basta kamay. Itaas yan. Kasi ang ating kam sa sunod. Sabi ni Pastor Judah, sa Las Piñas naman, yan. Pero sabi ko kay Pastor Mike muna. Alright? Ganong maturity ang muli natin. Dapat sa'yo, nag-grow ka. Maturity in terms of, una, spiritually, dapat nag-grow ka. Sabi mo sa katabi mo, spiritually, dapat nag-grow ka. Sabi mo? Meron akong disciple. Hindi disciple na siya. Hindi niya alam kung saan papasahin ang book of Genesis. Hindi niya alam matatagpuan sa New or Old Testament. Tapos sabi ko, i-disciple kita. Tuturuan kita paano magbasa ng Bible, ano yung chapter, ano yung verses. Meron kasi ganun sa umpisa eh. Hindi alam yung book of the Bibles. Tapos hindi alam kung ano ang chapter, ano ang verses. Hindi niya alam. Kaya dapat isa-isa yun, tuturuan mo yun. So, nung natuto na siya, tapos nag-devotion na rin siya, di-devotion na rin siya, nung one time, tinanong ko siya, o ano, alam mo na kung saan matatagpuan ng Genesis. Nasabi niya, ano, matatagpuan ko yung Genesis? Saan? Sa Revelation. Revelation ka? Sabi ko, ang Genesis is a book. Revelation is also a book, but you cannot find Genesis in the book of Revelation. Ganun ba yung pastor? Kaya dapat, ang mga nagdi-disciple sa inyo, magiging mansyaga. Amen? Magtyaga. Sabi mo sa iyong katabi, magtyaga ka sa magiging disciple mo. Ha? Gusto ko nang makinis, dahil ang tagal-tagal ko nang tinuruan, hindi pa rin alam. Eh kung wala ka sa vision, baka masampan mo siya. Kapag naman disciple ka. Ha, di ba? Eh dahil nasa vision ka, pasensyoso ka. Amen? Sabihin mo sa katabi ko, mabuti na na, pasensyoso ako. Ayan. Sabihin mo sa katabi ko, spiritually dapat mag-mature ka na. Oh. Hindi yung puro alam mo na verses John 3:16. Ano ba naman yun? John 3:16? Kahit kayo hindi binigyan na alam yun eh. Di ba? Oh. Dapat dagdagan mo. Alright? Sino rito nakakasa ulo ng book of Psalms? Memory verse. Book, lahat ng book ng Psalms. Sorry, ako hindi naman nakasa ulo. Aray ko, baka nag-grow na kayo. Diba? Pero intentionally, we need to move on into our spirituality. Amen? Hindi natatapos ang work ng mga pastor sa inyo dahil born again na kayo. Intentionally, kayo
tayo mag-grow spiritually. Amen po? Alright. Amen. Kapag sinabi ni Pastor Bana sa message, alam mo na dahil God is speaking to you every day. Amen po ba? Sino rito nag-devotion? Alright? Sino rito hindi pa nag-devotion? Mataas ang kamay. The rest are mga sinungaling. Hindi nagtaas talaga ng kamay. Di ba? Sinasabi ko rito, lahat tayo mag-grow. Amen po ba? Kahit kami po mga pastor, dapat kami mag-grow sa aspeto ng spirituality. Alright? Physically, you need to grow as a Christian. Amen po? You need to grow as a Christian kasi nga, karap ng mga tao. Ayaw ng Lord na may masasabi sila sa inyo. So physically, you need to grow. You need to grow. Ha? You need to grow physically. Ano pa? Emotionally. You need to grow emotionally. Right? Pag nag-worship ka, lumalayo ang tao sa'yo kasi grabe pag nag-worship ka, grabe ang iyak mo. Pag umiyak ka sa worship, parang mga hampas ka ng tao. Ganun. Walang masama doon. Pero pag nakakasakit ka na, check it out. Diba? Yung mga Korean, pag nag-worship ka, talagang nagtatambling-tambling pa. Kaya malalaki. Ang lalaki ng worship hall nila. Tatambling-tambling pa. Gulong-gulong pa ka na. Ganun na na. Hindi naman na-judge ka. Tama yung ginagawa nila. Pero syempre, may mga non-Christian, ano yan? Balik ba yan? Diba? Hindi na babalik yun pag gano'n. Right? Sino nito ang church pag nag-worship, nag-gulong-gulong kayo? Kasi naman? Kayo? O ba? Maka-accepted ng pastor nyo. Sino nito pag nag-worship kayo ng ano eh? Spitting worship ng butuhan ako? Grabe yung worship niya, no? Ang duming worship niya. They believe that the spitting worship is anointing. Ito, mga reminders lang sa mga churches, no? Gusto ni Lord order ang worship. Gusto ni Lord pag nag-worship ka, talagang bumuburin sa kalooban mo. Alright? Hindi yun nagpapakita ng tama lang din. Di ba? Although, ang naglilid ng worship church, member mo, nag-worship ka. Pagdating sa ibang church, hindi church mo ang naglilid, hindi ka nag-worship. Dapat lahat, isa lang. Pag may vision ka, nag-worship ka kay Lord. Amen po ba? Lifestyle ng worship dito. Alright? So, gagawin natin, physically dapat, ano tayo? In mind ang ating worship. Ano ba? Spiritually, emotionally, physically, ano ba? Lahat ng aspect eh. Di ba? Mentally. Di ba? Nag-worship tayo mentally, dapat ano din tayo? Yung appearance, sinasabi ng worship leader, itas mo yung kamay, parang hallelujah, praise the Lord. Mentally, isipin nyo. Sabi ng kanta natin, sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Unto the Lord. How's it sound? Sing, shout, clap your hands. Wala na, patay na. Mentally, naman may mission pag nag-worship kay Lord, grabe yun. Matindi sila. But mag-focus ako spiritually. We need to grow spiritually. Because we believe, as a pastor, mga leaders din sa church, we have to grow very spiritually. At ang gusto ko mag-grow rin sa atin yung love natin sa ating kapwa. Amen? Meron ba kayong pag-ibig sa kapwa? Hello? Meron ba na? Iba yung nag-iibigan. Ibang pag-ibig yun. Yung pag-ibig ni Christ. Let's say for example, dapat mag-grow ang love natin kay Christ. Right? Yung nanay mo, yung tatay mo, yung kuya mo, yung ate mo, wala kay Lord. Do you love them? May pastor ko, kaya mo na sa bayan. Buti nga mapunta sa iyo niya.
ayaw kong kapatid yan, ayaw kong tatay yan, ayaw kong nanay, lalo yan, ayaw ko yan. Di ba? Sino gusto mo? Yung tropa mo naman na kapatan, yung tropa mo nag-atik, yung gusto mo. Yung magulang mo, ayaw mo. Wala sa mga pero wag naman. Dapat ang unang madala natin kay Lord, sino? Family. Di ba? The rest are other people, mga kabarkada nyo. Di ba? Pwede ba next time, madala natin yung mga barkada sa amin? Kasi, ang gusto mo yung family, no? Alam sa totoo lang, dapat ang kamtelo kasama yung family. Pero sige po, usapan natin. Basta isama mo si nanay mo. Maganda rin yun para makita rin yung ginagawa natin. Amen pa? So we need to grow sa love natin sa ating kapwa. Amen pa? Mag-grow tayo. Dapat magmahal tayo ng ating kapwa. Right? Magmahal tayo ng ating kapwa. We need to share God's love sa buhay nila. Alright? Grow intentionally. Sasadyain mo natin. Right? Ano ba ito? Nakapagod mag-devotion? Pag hindi ka mag-devotion, hindi ka mag-grow. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka nag-devotion, hindi ka mag-grow. Amen? Kung ano na yung alam mo ngayon, yun lang din yun. Parang pag hindi ka magtanong, hindi ka magkakaroon ng maraming kaalaman. Diba? Kaya na nag-aaral kayo eh. Ganun din kay Lord. Right? Kailangan natin mag-grow. Napakahalaga sa Christian. Right? So ano ba? Sa process ng vision, dapat talaga nangyayari sa atin. Paano? Ayan. Sacrifices! Amen? Alam niyo pag nasa vision ka, ang daming sakripisyo. Amen po ba? Siguro, first time nyo tumating dito, di ba? Sacrifice agad. Dahil sa tulugan po lang, saan kayo tutulog? Sino rito ang tulugan, walang sakit. Tas naman. Praise God. Kayo ba? Walang sakit? Richard? Huwag nyo na iparinig kay Pastor Noel. Bigyan naman ng sakit. Hindi. May sakit lahat. Amen? May sakit lahat. Pero nung una, pagdating mo, saan pa tayo nakatulog dito? Ako nga nag-confess na ako kay Pastor Noel Sabi ko, Pastor, akala ko kami mga nag-aayang ko ng kaya ko tayo sa kasama. Sabi ko, may bayan. Alam mo yun, may bayan pala. Kaya dito na kami, nasulog. Pero enjoy namin doon. Bumili ang ating kaibigan pastor ng Kulambo. Kaya kaganda. Sinagdala ng Kulambo. Right? Bakit? May damok naman talaga. Amen? Meron mo wala? Meron mo. Kaya ang affordable kayo. Sakripisyo. Pag nasa vision ka, may sakripisyo. Amen po ba? Ang dami sakripisyo. Pagkain natin. Meron ba kayo lang sa pagkain? Hopefully wala. Hallelujah. Di ba? So, na kayo mag-comment. Masasarap naman. May coffee pa. Right? So, ano bang comment ninyo? Marami kayong comment. Alam ko. Alam ko ba? Na magaganda. Hallelujah. Alright? Pag may vision ka, may disiplina ka. Pag may vision ka, determinado ka. Sabi mo sa katabi mo, disiplina and determination. Amen? Kailangan mo magsakripisyo. Amen? Bino mo, the whole, nag-start tayo mula pangarap. Hanggang sa alam siguro, kaya na lang ang upo. Diyan na lang kayo upo. Comfortable pa kayo? Okay, di ba yun ang gusto sa inyo? Pero hindi ba hindi comfortable dahil pag sa bahay na, grabe yung umuan niya. Swing chair pa naman ang boot. Tapos dito upo sa ganyan. Sakripisyo na naman. Amen po ba? Sakripisyo. Tapos pag nag-worship, ang tagal-tagal. Tagal-tagal mag-worship. Di ba? Hindi ko sa worship, 1 to 2 minutes lang. Ayos na. Nakaya po sa akin. Pero iba sa inyo, naranasan natin yun. Why we do that? Because we love the Lord. Amen po ba? Because of this vision, we need to do this. Amen? Sacrifices. Nangyari po sa church po namin yan. Ang dami namin mga sacrifices.
Marami akong disciple na, basta mag-grow na siya. Sinipuktahan lahat. Basta, makapag-grow lang, pinangarap pa sa seminary. Basta mag-grow lang siya. Alam niyo, nangyari din. Pero wala akong regrets, kahit wala siya ngayon sa church. But I believe ito maganda. God changed their life. Yun ang maganda. Amen? Dahil kung ano na ipunta mo sa kapwa mo, huwag mo lang hanapin ang balik nun. Dahil si Lord ang mahal. Amen po ba? Ang mahalaga, we are disciplined, we are determined, that person will be changed because of that. Yan ang gusto natin lahat. Gusto ko magbago tayo ng para kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, gusto ko magbago tayo ng para kay Lord. Amen? Magbago tayo. Kung kulang ka sa pansin, huwag ka na magpapansin. Mamansin ka na. Amen? Ganun yun. Kung kulang ka sa pagmamahal, huwag ka mag-alala ng pagmamahal. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen po? Yung mga sakripisyo na ginagawa natin. Amen po ba? Ang iba sa inyo, grabe, naglayo pang pinaggalingan. Dahil siyempre sa vision nito, willing to sacrifice, ginagawa natin ito lahat. Lalo-lalo na. Kung si God na, binigay niya ang buhay para magkaroon na tayo ng kaligtasan. Kaya pa kaya? Amen po? Minsan, kayong mga disciple, matitigas ang ulo ninyo minsan. Tama ba? Mga pastor, minsan lang. May mga disciple dito, titigas ang ulo. Hindi sumusunod sa mga pastor. Ha? Hindi niyo ba alam, pag hindi kayo sumunod sa mga pastor, mapapahamak kayo. Totoo yun. Ako, I can say this in real terms, ha? Meron ako disciple, hindi sumunod sa akin. Ang sabi ko, huwag ka magpakumaga sa computer siya. Hindi, gusto mo lang talaga yung laro na yun. Dota. Ha? Meron ngayon, wala na, ang dami ng laro eh. Si OC yun. Last of Titans. Ha? Last of Titans. Dota, ano pa? Left or left? Basta alam mo, hindi ko alam yun. Bahala ka dyan. Left or left, hindi ko alam. Ano ba mga laro ngayon na inumaga sila? Sino rin na inumaga sa computer shop? Walang devotion. Yun ang devotion nila. Ayan. Right? Yung iba naman, hindi nga naglalaro, pero inuumaga naman sa FB. Tapos ano? Magaling araw na. Grabe, nag-ano pa. Instagram pa. Twitter pa. Alam niyo minsan yung mga servo namin pa. No? Sabi ni Mama, tulog ka na. Ano Mama? Kaganda ko, hindi pa lang. Nandun pa rin, bata pa rin. Tulog ka na ngayon. Grabe. Di ba? Disciple ko alam kung nangyari. Hindi siya nakinig sa pastor. Sa akin, hindi siya nakinig. Nakulong siya. Nakulong siya. Mag-ling araw siya sa kulungan. Saan mo yun? Alam niyo nangyari sa kanya? Na-set up siya ng rape. Kaya nung umaga sa computer siya, watch out. Dahil gumagala na mga alipuros ngayon sa tanas. Ha? Pag kayo na-set up, marami na sa mga babae, mga minor, natamihan mo ng ganyan. Pag ano yun? Pag nag-online sa loob ng computer siya, at ikaw na ituro, naghipo ka, ng ano ka, tapos ka, kahit hindi mo ginawa. Amen? Ulong ka ka, hindi siya bumili. Ha? Hindi mo sinasabi mo bumili kayo at sa bayan na may magkaga. Ang sinasabi ko lang dito, watch out kayo. Dahil pagka may vision ka, disiplinado ka. Amen po ba? Eh, yung disciple ko, hindi ko tinatanan yun. Talagang pinaglaban ko na hindi siya rape. Talagang, kasi sabi ko disciple ko yan.
Hindi lang siya nakinig sa akin, pero nakita pa rin siya. Hindi siya inabot ng 1 week. Hindi siya. Pagka nung nakalabas sa kulungan, nag-celebrate kami. Nag-jollibee kami. Gusto na ba? Biro mo, naranasan niya na natulog na tayo. Diba? Sabi ko, tapos, hindi sa isang selda, 78 sila. Ang selda parang ganyan lang kalaki. Ganyan. Yan, ganyan lang kalaki. Tapos nakapayo. Yung isa naman, gano'n. Sabi ko, anong tulad mo dyan? Hindi mo ako makatulog ng story. Tapos yung araw na siya nakatulog. Kaya nung nakatulog siya, sinusumpa niya. Sinupasok ko. O doon ba gusto mo masabi ng mga program sa loob. Hindi marami sa program. Mabait na ba tayo? Sabi nga ko sa kanya, bakit ka na malong? Sabi ko, pastor ka. Bakit ka na malong? Hindi ko nga rin ako. Sabi ng mayor sa kanya, nakalimutan ako siguro. Ay, hindi na siya. Kasi nga, ang natandaan niya, hindi sa sinulit sa akin. Huwag ka umagas sa pagkakas. Naging atin siya sa pagkakas. Ay, nangyari. Muntik na lang siya. So, inalis namin, doon yung babae, saka yung pinasawa yung babae. Tapos pinaray yung babae. And he worked for it. Yung pinagbayan niya, pinagtrapawan niya. Nagkaming ako sa internet kami para wag lang siya makulong. Pero mo, maraming nakukulong na walang kasalanan sa totoo lang. Pero pag disciple mo, ipaglalaman mo. Amen ba? Amen? Dahil may vision ka sa buhay niya. Sinong pastor ka nun sa inyo? Siguro lahat ng pastor. Paglalaman kayo. Pag may vision, determinado, disiplinado kayo. Amen po ba? Amen? So nangyayari ito sa church natin sa Las Piñas. And alam nyo, maraming parang gustong sumama actually. Pero siguro pag kami nag-host, makakasama na talaga sila. Alright? So ngayon, ano ako isi-share sa inyo? Hindi ako isi-share sa bata ng tuwagin na Christian na lang ito. Para makakala sa Christian. Si Christian, siya yung sinasabi ko, her family, si Christian, tapos na-born siya na Christian yung family niya. And she is a fresh graduate ng architect din sa UP. And may isi-share niya sa akin. Paano ba ang vision ng shape ng buhay niya? Simula nung parang sa tingin niya naman Kristiyano siya. Yung pala na-realize niya, hindi siya Kristiyano. Tapos nung dumating ang vision na ito, na-shape ang buhay na, na-discipline siya, nagkaroon siya ng determination. So, let's hear from Kristen. Laman natin ang speaker. So, good morning sa inyo lahat. Okay, so may isa akong tatanong sa inyo. Sino dito yung 1 year na sa G-Talk system? 1 year. 1 year na sa G-Talk system. Alam ba, 6 months. Less than 2 years. 2 years. Okay, si Kuya, okay, tayo lang niya. Pero tatanong na ako sa'yo. Sige na kasi natin na lang. Okay. So, para sa'yo, what is G-Talk system? Para sa akin, yung G-Talk system yung pagdi-disciple, pagbibigay yung vision sa discipline to silver tao. Yung government of the pagpaparaan sa multiplication. Okay, thank you. So sabi niya, ang G-Talk system daw ay isang system kung saan ipapasa mo yung vision which is to make disciples of all nations sa mga hawakan mo. So bubuo ka ng 12, itong bubuo ng 12, itong itong mo, na 12 din nila, bubuo din ng 12. So, meron mo to choose. Pero, one thing, hindi mangyayari ang multi-choose kung walang pagbabago.
baguhan ng ugali. So, hindi kayo tatagal sa vision na making disciples of all nations kung hindi kayo magbabago. So, sabi ko dito, through vision, you may change, yet, if you don't change, you will never get into vision. Sa Tagalog, maaari kang baguhin ng vision, pero kung ikaw mismo hindi ka magbabago, hindi mo makukuha yung vision, hindi ka tatagal. So, of course, syempre, di ba, kapag nag-encounter ka, dumaan ka sa process, hindi ganun agad-agad magbabago yung buhay mo. Dapat ang magbabago, pinag-aaralan. Di ba? So, sa buhay ko, bilang isang Kristyano, napakahaba ng prosesong pinagdaanan namin, kami mga leaders, sa church namin. Sobrang dami. And I believe hanggang ngayon, patuloy pa rin kami binabago ng Panginoon. Even your pastors, your pastora, kahit sila, binabago pa rin sila ng Panginoon hanggang ngayon. And araw-araw sa buhay nyo, dapat meron nangyayari. So, sino dito may salvos? Naglilid na ng salvos. 12 na meron 12 na. Wala pa? Okay, nililid na lang na salvos. Wala din. Oh, yan. So, meron naman, di ba? Pero, hindi tayo, kaming mga leaders, kayo din, mga 144, parang araw maglilid kayo ng salvos. Hindi kayo tandaan niya, hindi kayo gagamitin ng Panginoon para baguhin ang buhay ng ibang tao kung kayo mismo ayaw yung gawin. Katulad ko, nagsimula ako 14 years old ako eh. So, mga kailaran ako ni Ingrid. Ito ka pala ba? Wala pa lang ba? Sorry. 14 ako nun. Sa akin kasi wala lang talaga eh. Although Christian ako, kahit sa ang church, palipat-lipat. Pero, nung nakilala ko sila pastor, dun ko nalaman na ang buhay ng isang Kristiyano, hindi lang yung chill-chill lang, simba-simba. Diba? Kasi ako dati, simula noon, Sunday schooler na ako. So, meron akong background ng pagiging isang Christian. Pero, yung deeper meaning nun, hindi ko alam. So, dati, ako hindi ko akalain din na sa harapan nyo, magsasalita ako sa ganito karaming tao. So, sobrang mahiyain talaga ako. Hindi ako tsaka hindi ako sociable na babae, na tao. So, hindi ko akalain na darating yung time na maglilid din ako ng cellphone, mag-share ako ng word, tatayo ako sa unahan, lalo-lalo na yung kakanta. Kasi, pag drawing din ako lahat, huwag lang kumanta kasi hindi ko talaga kaya nyo, hindi ko skills yun. Pero, gusto ng Panginoon, kaya nilid niya ako. Minsan kasi, alam niyo yung story ni Moises? Story of Moises, di ba? Ilang beses siyang tumanggi sa Panginoon. Sabi niya, Moises, iligtas mo yung, sabi ni God, Moises, iligtas mo yung Israelites from the Egyptians. Ilang beses siya tumanggi? 3, 4, bakit? Sabi niya, Lord, sino ba ako para gamitin mo? Lord, paano pag di sila naniwala sa akin? Lord, hindi ko kaya magsalita sa kanila. Hindi ko kaya sabihin kung sino pa. Pero, ano sabi ng Panginoon sa kanya? I will believe you. Diba? And yung story na yun, yung devotion ko na yun, yun yung nagbigay ng lakas sa akin na magpatuloy sa GTOL system. And, sabi ko dito, faith can do unusual things. Diba? Lahat ng imposibleng bagay na iniisip ko noon, ginawang posible ng Panginoon. Lahat ng bagay na yung pinalitan niya. Bakit? All for His glory. Kasi, you are created by Him and for Him. Para sa Kanya ka, para ka sa Kanya lang. Diba? Kinilait ka niya, hindi para sa pag-aaral mo, hindi para sa mga friends mo, kundi para lang sa Kanya. Lahat ng ginagawa
kung paano ko harapin yung mga trials, yung mga struggles na meron ako sa school, especially sa family. Although Christian ako, pero we are broken family. Diba? Christian ka, pero yung family mo, hindi buo. So, napakahirap naman. Nung nangyari sa amin, hindi ko din nakalaan kasi Christian ako, pero bakit? Diba? Napakahirap harapin ng ganong sitwasyon. Pero yung sitwasyon na yun, yung trials na yun, ginamit ko para ma-encourage din yung ibang tao. Lalo-lalo na yung mga sinasabi ko. So, sa paglilid ng cell group, lalo-lalo na yun, hindi ganun kadali yung mga leaders nyo, mga 144, tandaan nyo, hindi ganun kadali ang mag-cell group. Hindi ganun kadali ang mag-lead. Kasi, every time na nag-lead sila, mayroon niyang cost. Merong cost ang pagiging disciple. So, be thankful sa lahat ng mga leaders nyo kasi in-offer nila yung life nila para sa inyo. And one day sa buhay nyo, darating din yun. And katulad ng isang mo, sabi sa 1 Peter 1:7, is my favorite verse. Ang ito, sabi niya doon, nasisira, ay pinaralaan sa apoy upang malaman kung talagang talisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Nahigit kaysa dito, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung gano'ng talagang tapat. Katulad ng isang ito, word of parol, yung faith nyo, parang gano'n. Pinapadaan ni Lord sa trials, sa temptations, para malaman niya kung loyal kayo and faithful sa Kanya. So, sa church namin, gano'n talaga. Kung titignan nyo, ilan na leaders na nandito? 1, 2, 3, 5. And yung iba doon, bumigay sa pagsubok na binigay ni God. Kasi ang vision, hindi ganun kadali. Yung iba sa kanila, akala namin, 3 years na kasama namin, 2 years, akala mo forever, mukha kasama sa ministry. Pero, wala forever. Wala eh. Hindi nila kinaya. Bakit? Maybe sa hindi ganun ka lalim yung pagkakatanim ng vision sa puso nila. And sabi ko nga dito, yung tanong na paano ka nabago ng vision, madali sabihin. Kasi ba, from magiging mahiyain, naging bold ka, courageous ka, from ganito, nabago yung buhay mo. So, madaling sagutin. Pero yung tanong na, paano ka nagtagal sa vision? Iniisip ko din kung paano. Pero, yung time na lahat ng sigaw ng pastora mo, ilang beses ka napagalitan, may kasalanan din yun ako na rinagaw mo. Yung, kung gaano kasakit yung mga nasabi niya sa'yo, hindi ko din alam kung paano ko nilagpasan yun. Pero isa lang alam ko, I love God, hindi na ikakagala ng sa vision na to, ako, lalo-lalo din ako. Kung di ko natutunan yung salitang obedience and submission. Kung hindi ako magbabago, and kung hindi ko babaguhin yung pusong rebellious, hindi ako magtatagal dito. Kasi karamihan din sa mga umalis sa church namin, may rules na bawal mag-boyfriend, bawal mag-girlfriend. Dumating yung time na ang dami-dami namin, as in full yung church. Lahat kami nakakayo, lahat kami naka-agencies na lang. Pero yung rules na bawal mag-boyfriend, bawal mag-girlfriend, dun pa lang bumigay na. Kasi hindi nila kayang magsabit dun sa utos ng pastor na.
merong apat, gusto ko sabihin na, merong apat na uri ng tao na maaari niyong pagtaniman ng vision sa mga leaders sa. And what are those? Merong isang magsasaka na lumabas para mag-asid at sa pag-asid niya may mga binhing na laglag. Alam niyo yung story? The parable of the sower. Una, sa dagat-luta, sa daan. Pangalawa, sa bato. Pangatlo, sa dawagan o matihing na lugar. Pang-apat, sa matabang lupa. And, maaaring, meron dumating sa church kayo, isa doon sa apat na yun. And, ano daw yung ibig sabihin ng verse na yun? Yung sa daan, sila yung mga tao nalaman yung vision na share yung word. But because si Satan, inalis niya yung vision sa heart niya, hindi rin nagtagal. Sila yung mga unang beses yung in-invite, pero hindi na bumalik. Pangalawa, sa bato. Pagkarinig, tuwa, diba? Pagkarinig ng vision, tuwa, nag-enjoy sa ministry, nag-enjoy sa worship, diba? Pero dahil sa bato lang, sa bato niya na italim, walang ugat. Walang ugat. Kaya pagdating ng pagsubok, pagdating ng temptation, pagdating ng persecution, wala. Napanghinaan mo. And maraming, sa akin maraming ganyan. Lalo din kaagad. Diba? Yung fire na ibiniga na meron siyang doon na wala rin. Pangatlo, dawagan or sa tinig. Ito yung mga tao nakaalam ng vision. Pero dahil sa tinig na ilagay, natanim, naging busy. Naging busy sa trabaho, sa aral, sa family, sa business, nawala ng buwang ang vision sa kanila. And sa pagiging leader nyo, hindi pwede yun. Hindi pwede yung wala akong time. Paano ko ilalagay yung, paano ko magsiselo? Hindi pwede yun. Hindi kayo mamumunga ng ganon ang perspective nyo. And last, yung mga napunta sa matabang lupa. Sila yung mga nakinig, tumanggap, sumunod sa vision at namunga. Nang ilan daw? 300, ng 30, ng 60, ng 100, and more than that. Diba? So kung gusto nyo mamunga, you must change. Kailangan nyo itanim yung vision sa puso nyo at kailangan magkaroon yan ng ugat para kayo mamunga. So, yun lang. Thank you. Yung mga yan, ang daming dinaanan yan. Kaya muntik na nagka-boyfriend. Kaso nung pinatawag ni ate niya, gabi na eh. Oh, wala na kami na. Alamin mo muna kung ano mga pinag-regalo, brand new or second hand. Napagkalaman niya, second hand pala. So, alamin niya na nadaanan sa vision. Because of this vision. Sa pinapatawag namin sila, pinagpahan sila. Kasi sabihin ko si Pastor, si Karen, ako, ano naman sabihin ng Pastor? Karen, mamaya, kausapin ka ng Pastor. Hindi ka sa makatulong. Kaya sabihin ng Pastor ko, hanggang sa hindi na nga siya nagpapakita. Kasi siguro may kasalanan naman sa ginagawa. Pero na-realize nila lahat, kapag pinatawag ka ng pastor o pastora, Diyos pala nagpapatawag sa kanila. Amen po ba? Yung mga pastor, di ba mga pastora, parang Diyos ba? Ay, hindi kayo consider eh. Ano yung mga, opo, ano po yun? Ay, yung pastor ka. Pastor June Rodis at saka Pastora Tita. Pastor Ana, mukha kang Diyos na, mga Diyos.
hallelujah. Palapakan natin hallelujah. Makinig kayo sa mga pastor. Maraming sakripisyo, pero maayos ang buhay niyo. Amen po ba? Yan ang tamang ayusyon. Sabi sa kanila, kung kayo ikakasal, dapat nasa vision. Kasi sabi sa kanila, piliin yung tao ng Diyos kaysa sa inyo. Dahil ikaw lang ang number 1 na number 2. Amen po ba? Kasi number 1 si Lord. Number 2 ka sigurado. Pero kung number 1 ka, hindi na po sigurado may number 2 yun. Dapat si Lord number 1. So, yun lang. Maraming mga sakripisyo na pinagdadaanan natin. Diba? Marami. But we take it hard na talagang patuloy tayong pagpatuloy nito. Okay? Dumating na ba from Manila? Pastor John? Dumating na sila, Pastora? Di ba? Ay, sa extend ko na ito. Yan. Ha? May isang oras pa? Anyway. Teka lang. Kanina pa ako nagsasalita. Tumayo ko mga Tagalis dito. Sabi ni Pastor, ano ba? Tayo na? I-extend to. Hindi. Malapit na. Tagalas Piñas, tayo muna. Tayo muna na, Tagalas Piñas. Meron kami dyan Bruno Mars, meron kami Nation, wala pa natin sila. Thank you. Para makilala ka sila. One time, pumunta ako sa anak ko sa Fiona. Gano'n tayo mga parang gusto na makapaniwala na natin. Mamaya na siya, kakantayan na. Si Fiona, nagulat ako yung one time. Nag-meet up siya. Meron silang meet up sa Bacoor. Nung dumating siya sa bahay, hindi ko makapaniwala na meet up niya. Siya naman, 50 plus. Mag-usaga tayo.